Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan, nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian, binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin ang katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas, ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila,
Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A blessed Sunday po sa inyong lahat at syempre po, Viva Pete Señor! Sa kapiestahan po ng Banal na Santo Niño ngayong linggo, tayo po ay dinadala sa pagninilay ng kahalagahan ng bata. Hindi lamang yung bata mismo, kundi yung ugali ng bata. At sa gospel natin today, ibinibigay sa atin ito ng Panginoon, yung kahalagahan. And I believe there are two blessings in which we can now reflect on. Una, yung blessing na sinasabing, let us be blessed by children. Siyempre, diba, ang ating kasanayan, we are blessing children. Muna ang gawin natin, let us consider and reflect on the reality of us being blessed by children. How? By their example, by their innocence, by their humility, by their openness, pagiging bukas nila doon sa biyaya. Ang ganda nung sinabi ni Lord, no? Unless we are willing to accept the kingdom of God like children, we will not enter it. Kung hindi daw tayo handang tanggapin ang kaharian ng Diyos, katulad ng isang maliit na bata, hindi tayo makakapasok doon. So, dalawang bagay kung iisipin natin yung klase ng example na bigay dito kung paano tinatanggap ang kaharian ng Diyos. Una, katulad ng isang bata. No? Katulad ng isang bata na ang bilis tumanggap ng kahit ano because they are like sponges, willing to learn, willing to bring in whatever is being presented, willing even to eat whatever is being given to them. Kasi they are humbly dependent on the one who takes care of them. So, ganun din yung katotohanan nitong pagtanggap sa kaharian ng Diyos. That one, that we are, like children, open to it. Second, is of course, yung katotohanan din na katulad din ng bata, when it is a reality that is, sabi nga, given to them, they are full in their trust in this reality that is being given to them. Lalo, di ba, siyempre, ewan ko, nung bata, natatandaan tayo, kung ano binibigay sa atin ng magulang natin, wala tayong pakialam kung maganda o pangit ito. Basta ito'y binihis, go. And I believe in that also, that somehow, the acceptance of the kingdom of God is also a trust in the greatness of God, in the goodness of God. Kaya mas madaling matanggap ang kingdom of God. So, that's the first one. Let us reflect on the blessing given to us by children by being blessed by their examples. No? The second one, na blessing na sinasabi ko kanina, is let us also live in this. One of the more important realities of our Christian faith is let us not forget to also bless our children. How do we do this? Simple lang. One, by that physical reality that we usually do. Wag natin pong titipirin ng mga bata na matuto't lumaki na sila'y bineblesan ng matatanda. Ako ay happy pagka ako ay halimbawa nagmamas at pagkataas ng misa ko, dinadala sa akin ng mga matatanda yung mga bata para blessan. Our Lord Jesus was even a little bit disappointed o nagalit pa nga. Nainis pa nga sa kanyang mga alagad nung pinipigilan ang mga bata ay mablesan niya. Kaya nga sabi doon at the last part of that gospel, He took them in His arms and blessed them. So let us also continue this practice of blessing our children. It may look physical, but it is also very spiritual. Let us bless them with our hands. Let us let them feel that they are being blessed by their elders. Maging ugali talaga sa atin ito. Ano po? Pero mayroon pang isang klaseng blessing that we can give to our children. And what is that? By our examples. Naku mga kapatid, one of the greatest blessings that I have had in my life is my parents, because they are the best examples to me of what it is to live in faith. Ganyan. And I believe that's one of the greatest blessings I have received from them.
I would always be very thankful for that. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda. And let us not, ganun din, sana mawala. Na we don't only bless them physically, but we also bless them morally, spiritually, by the way we live our lives as examples to them. Kung sila example sa ating kung paano tanggapin ang kaharian Diyos, sana tayo naman na maging example sa kanila kung paano talaga ang mamuhay sa pananampalataya. Okay po, so again, to all of you, ngayong araw ng mahal na Santo Niño, always be blessed and be a blessing.